ko alam. Nakuha lang kita sa isang bahay ampunan. Anong bahay ampunan yun? Sheila May, please. Nakalimutan ko na. Wala akong maisasagot sa mga tanong mo, so please, quit asking. Tanggapin mo na lang na naampun ka and live with it. Ganun lang ba kasimple yun? Buong buhay ko. Kayo ang tinuri kong magulang. Pero ako, tinuring niyo ba akong tunay na anak? Isabel, anong ginagawa mo dito? Narinig ko kasi na may kausap ka tapos may lihim kang tinatago. Kausap? Anong lihim ang sinasabi mo? Eh ako lang naman mag-isa dito. Dinig na dinig ko na may sikreto kang tinatago. Alam ko yung... Ano bang sinasabi mo, Isabel? Pinagdududahan mo ba ako? Ginawa ko ang lahat para mapalapit sa inyo. Lalo na sa'yo. Sinubukan ko maging mabuting anak. Ginawa ko ang lahat para makasama ka. Halos nang makaawa na ako. Para na mapansin mo ako. Para mahalin mo ako. Pero bigo ako. Dahil kahit anong gawin ko, hindi niyo ako napansin. Malayo pa rin ang loob niyo sa akin. Nung dati tinatanong ko kung bakit. Pero ngayon, alam ko na. Hindi niyo ako tunay na anak. Kung aampunin niyo lang rin ako, bakit hindi niyo ako minahal? Akala ko pa naman kaibigan kita. Ano kayang sasabihin sa'yo ni Fredo oras na malaman niyang pinag-iisipan mo ako na masama? Patawarin mo ako, Cassandra. Nagkamali ako, wala ka naman talaga palang kausap dito. Sige, maiwan na muna kita. Pasensya ka na ulit. Bakit, Sheila May? Sa tingin mo ba, magiging masaya ka kung nanatili ka sa iyong tunay na ina? Sa tingin mo ba, mabuti siyang tao? Masama man siya, pero sigurado ako mamahalin niya ako. Ako? Minahal niyo ba ako? Kapag tinitingnan niyo ako, nakikita niyo ba ang tunay ng anak? Bakit? Bakit niyo ako inampon? Ano bang naging kasalanan ko sa inyo? Bakit hindi niyo ako minahal? Ano ang pagkatao ko? Alam mo, Buhay, hindi talaga ako maaaring magkamali. May kausap talaga yung Cassandra dito sa kwarto niya. Eh di ba nga, pinasok mo yung kwarto niya, eh wala ka naman nakita na may kasama siya. Baka kausap lang yung sarili niya. Ewan ko, Buhay, pero masama talaga yung kutob ko eh. Susira, nagdududa na ata si Jezebel. Narinig niya may kausap ako kanina. Alam niya may sikreto ako. Talaga? Eh, paano yan? Hindi ko alam. Kailangan mag-ingat akong mabuti. Hindi maaaring masira mga plano ko. Nasa akin na si Fredo. Hindi ako papayag na mawala siya sa akin. Sige na. Prapraning ka na naman eh. Siguro sinungot mo na naman yung rag dito sa bodega, no? Bubuy, hindi na ako nakikipagbiruan sa'yo. Malakas talagang hinala ako. May nililihim yung Cassandra na yan. Ano naman kaya yun? Yun ang kailangan nating alamin dalawa. Aalamin natin kung anong lihim niya. Sino ba yung babaeng yun? Ano kaya siya ni Vivian?
Hindi ko kilala. Ang alam ko siya yung nagdala sa pasyente dito eh. Baka kaibigan niya. Pero alam mo, pinagtataka ko lang. Bakit sa tuwing dumadalaw yung babaeng yan, nagwawala si Vivian? Sinasabi niya, kinuha daw ng babae niya yung anak niya. Totoo kaya? Malay, sino ba naman maniniwala sa isang baliw? Ano bang naging kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ako inampon? Bakit hindi niyo ko minahal? Wala kang kasalanan sa akin, Sheila May. Pero ang tunay mong ina, meron. Ito na ang bayad mo. Sigurado ka bang walang sabi dito? Oo, kabilang na nurse ko ang nakakaalam. As far as the hospital is concerned, patay ang batang pinaanak niya. Lucia, bakit nasa yung anak ko? Hindi mo anak to. Patay ang anak mo. Hindi. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Lucia, ibalik mo yan. Goodbye, Vivian. Matatagalan pa siguro bago tayo magkita muli. Lucia, awa, please. Anak ko. Nagkalayo kami ng anak ko dahil sa iyo, Vivian. Kaya tama lang na mawala din sa iyo ang anak mo. At sinusumpa ko habang buhay kong ipagkakait sa iyo si Sheila. Mabuti naman tayong dalawa lang aalis. Sensya ka na. Hindi kita nasasamahan lately. Marami lang kasi mga problema dito sa bahay na inaayos ko eh. Siguro mas maganda kung iiwanan mo muna yung problema mo. Gusto ko kasi kapag magkasama tayong dalawa, masaya ka. Ha? Minsan na nga lang kita makasama mag-iisa eh. Palagi ka na lang kasi may kasama. Katulad ni Isabel. Sheila May, bakit ganyan na itsura mo? Hindi ka ba papasok? Ayoko. Tinatamad ako eh. Ilang araw ka nang hindi pumapasok. Ano bang gusto mong gawin? Ibagsak ang lahat ng klase mo? So what kung bumagsak ako? So what kung hindi ako makagraduate? Bakit? Concerned ka ba, Mommy? Hindi naman. Concern lang ako sa tuition fee binabayaran namin. Kung ayaw mong mag-aral, bahala ka. Magkalat ka kung gusto mo. Buhay mo yan eh. Isabel, yakyat mo ang breakfast sa kwarto ko. Nawala na ako ng ganang kumain dito. Ako, Ma'am. Huwag mo na masyadong damdamin yung mga sinabi sa'yo ng mami mo. Hindi ko siya, Mami. Wala siyang kwentang ina. Pinamumuhian ko siya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Sheila May. Siguro nasaktan ka lang sa mga sinabi niya.